Dahil ayaw mo isama, tinanggal mo yung jutang Jenina. Kung hindi mo narinig, kung hindi malinaw sa pandinig mo, ilagay mo doon, open and close parenthesis, inaudible. In short, kaya sunog na sunog talaga yung kanilang witness. Okay? 'Di ba? So, ano pa ba yung mga naano natin, napansin dito? Yun na nga, patunay lang na inconsistent. Okay? Inconsistent yung pag-testimonya nito ni Kalilong. Kasi lulong siya sa mga kasinungalingan niya. Hello. Hi mga palangga, nagbabalik tayo. Siyempre, dapat ay busisiin natin ulit. Although, ilang oras kayo magkasama ni Harry. Pero siyempre, mainit-init pa ang katatapos na third day, ka-adjourn pa lang na third day, maletagang impeachment laban kay Inday Sara. Okay, hindi natin na masyadong nahimay-himay kanina ang mga posible. Okay? Mga posible. Teka lang, may share lang tayo. Alright. Okay. Sandali lang. Alright. So, ayan. Yung mga posible na kinasasangkutan nitong company na yan na MaxScore. Okay? Pero bago ang lahat, mga kababayan, i-recap muna natin. So, nagkaroon ng third day hearing na kung saan para sa mata ng mga matatalino, magagaling at gising na gising, yung kanilang unang testigo ay halatang, hindi halata, talagang sinungaling. Nagsisinungaling, sunog, right? Sunog na sunog. Kasi nga, napaka-importante ng kredibilidad ng isang testigo. Naririnig niyo yan sa Harry Roque o sa mga abogado. Sabi nga ni Spokes kanina, hindi pa naman dispute yung kung authentic, kung ang video ba na in-splice nila, ayun yung actual video. Kaya lang, as a matter of procedure, sa korte, na bago ka mag-present, okay, bago mo ipresenta or isama ang isang video or document, whether video, pictures, or a photograph, ay kailangan dumaan muna sa verification or authentication is the right word. I-authenticate muna kung ang pictures ba ay hindi AI o ang video ba ay yun ba talaga yon. So, isang ano yun, alam, may idea kasi ako dahil nga yung Pulburon video, mga kababayan, pina-authenticate ko yun dito sa Amerika at una, ang mga katanungan sa akin noon, saan ito kuha yung video na ito? Ito ba ay para sa, galing ba sa camera, galing ba ito sa cellphone, or tinatanong ako kung ano yung may personal knowledge ba ako doon sa video na yun ng Pulburon, kung ito ay, ako ang kumuha, sino ang kumuha, ano ang ginamit na gadget, ganyan. So, actually, dito pa nga lang sa una, alam na natin na scripted talaga. So, nalaman natin, mga kababayan, kahapon pa nalaman natin, na itong si Kalilong, Kalilililong, long, lolong, long, mukhang lolong din, ano? Mukhang nagmana sa kanya mga amo na lulong sa kasinungalingan. Alright? Mukhang lulong sa kasinungalingan. Then, ano yung napansin natin? Yun nga, hindi pa naman din dispute, okay, yung spliced video nila. But again, alright, na makikita mo talaga na walang credibility. So, kahapon, akala natin, ako in-expect ko kahapon, dahil busy-busyhan nga ako kahapon sa Bakasyon Grande, and I'm still in my Bakasyon Grande, no? Na, saan ba siya nag-aral? I was curious yesterday, saan ba siya nag-aral ng forensic pagiging, kaya niya tinawag na siya ay tinawag siya na siya ay kiniklaim na siya isang forensic expert at siya investigador ng NBI. Then, so, kahapon, sabi ko, actually, hindi ko talaga siya na-research kahapon. Hanggang sa nanood nga ako ng Senate hearing, ng impeachment ng Maleta hearing. So, dito siya, mga kababayan, ito i-scrutinize natin. Dito daw siya nakakuha ng certification sa MaxScore Ventures Company. Okay?
Okay? So kanina sa impeachment trial, sa Maleta Gang, pinakita ito, okay, yung about, oops, nakita niyo ba? Okay? Innovation without boundaries. Mamaya na tayo sa products. Para lang maintindihan ninyo. Pinakita ito sa Senate hearing, yung mga hindi nakapanood. Pinakita po yan, mga kababayan, binasa yan, di ba, about us, MaxCore Interventures company has been established as one-stop source of different products and services intended for both government and private institution. Its company tagline, innovation without boundaries, stands states true testament to provide customers with quality merchandise from the simplest to the most sophisticated ones at very affordable prices. The company places a long-term business relationship through customer satisfaction on top of this priority list. With integrity and honesty as the foundation of the company, it envisions to evolve into excellence amidst two competitive space of information technology. So ngayon mga kababayan, tinignan natin no, yung ano ba yung wait a minute. Okay, asa ba 'yun? Mhm. Tingnan natin 'to. Alright. Yeah, ito. Alright. So ano-ano ba yung mga services nito? Asan na 'yan? Dito. So ito ang mga services. Oh, bakit wala? Services? Okay, wala. Okay, home. Okay. So ayan pala. Yung mga products na 'yan ng Max Score na kung saan sinasabi ng unang witness na yung company na yan, dyan nakuha yung kanyang certification, kaya siya nasabi, kaya niya kiniklaim, na aside from investigador siya ng NBI na inatasan ng NBI, syempre, natasan ng above sa kanya, where sinabi niya kanina na i-download, na, i-check yung video, i-preserve yung video, So, yan yung company na yan. So, kaya kina-question kanina, i-verify ni Attorney Narvasa, no? Ni Carlo Narvasa, na ito ba yung company na ito? Dito ka ba hindi ito verbatim, ito lang yung konteksto. Okay? Maharlika way na ito. Okay, dito ka ba nag-training? Kasi ang kanyang press release ng kasinungalingan ni Kalilong ay dito siya sa kumpanya na ito nabigyan ng certification. So ngayon tinitingnan, nakita niyo ba yan? Our products, office supplies and equipment. Okay? ICT equipment, software and hardware, investigative equipment, hardware and software, emergency response software and CCTV. Ngayon, kung makikita mo dyan, mga kababayan, so pag sinabi mong office supplies and equipment, ayan, printers, stationaries, at kung ano-ano pang mga office supplies, clips, stapler, siguro, you name it, sa isipan ninyo, kapag office supplies, alam nyo na kung ano ang mga office supplies. Baka scissors, scotch tape, at kung ano-ano pa. Based dyan. Then, ang sinasabi dyan, ICT equipment, software and hardware, desktop computers, laptops, computers, IT software, hardware. Then, ang sinasabi dyan dito, investigative equipment. Ano yung mga yan? Yung mga software na may mga nabibiling online yan na naira-run mo yung isang video kung malalaman kung ito ay AI or distorted video or in-spliced yung video. Not only yung i-authenticate, yung authentication. So, because may mga instances na authentic yung video, it's real, it's not AI, but it's spliced. You know what I mean? So ngayon, mga kababayan, meron pa palang CCTV sila, surveillance equipment, emergency response software, Now, ang question natin dito, mga kababayan, ito, naglalaro sa tanong ko after namin mag-usap naglalaro sa isipan ko na posible, ito bang company na ito, saan ito based? Okay? Ano ba ang mga kontrata nito sa gobyerno at sino ang nasa likod nito, mga kababayan? Here we go. Kung titignan niyo home service about contact us. Alright? Hindi ito kung ako lang naman,
ang sabi kasi ni Attorney Powa sa kanyang press con, okay, nagpa-press con siya na parang na-satisfy, asan ba yung press con niya? Na na-satisfy naman na yung cross-examination, okay, doon sa witness kanina, eh satisfied naman sila. Kumbaga parang achieve nila kung ano yung target nila at kung ano yung gusto nilang makita, dito sa witness na ito. Then, ito, mga kababayan, so tingnan natin, okay, itong max score na kiniklaim ni Kalilong, alright, dito siya, ito yung office address, 105 Engineering Road, Araneta pa, o Araneta, baka may kaugnayan street to, kidding aside. Alright, so sa Malabon, alright, so yan. So local-based siya. Okay? Bakit natin to pinapakita sa inyo? Alam nyo, dapat para sa akin, natanggalin na natin yan. Para sa akin, syempre, nag-o-object din yung prosecution, di ba? Tuwing magtatanong ang depensa, si Attorney Narvasa. Ako siguro, ang gagawin ko, pipigain ko ng gusto. Okay? Hindi ko tatapusin ng, I just don't know, may limit ba yung pag-interrogate o pag-counter o pag-cross-exam sa isang testigo na bogus naman, aalamin ko kung sino ang may-ari ng max score na ito, kasi max score venture na ito. Tama ba kayo? Palakpakan niyo ako kung tama ako. So, aalamin ko kung sino may-ari. Baka mamaya si Lisa Tanas ang may-ari niyan. Baka mamaya pinsan niya yung may-ari. Baka mamaya taong gobyerno. Baka mamaya hindi naman talaga totoong nag-aral siya ng 2 years, nag-training, ng sinasabi niyang intense training for 2 weeks. Baka binigyan lang siya ng certificate na dahil nga nagpo-provide ng mga IT services, chucho. So, pwede kasing ginawan lang siya ng certification. Alam niyo naman sa Pilipinas, posible lahat. Di ba? Posible lahat ito na, sige, kunyari, total, kakilala ko naman yan, pinsan naman ni Zatanas yan. Alright, so ito na ang certification mo kasi ilalagay kita sa NBI, Posible yun sa Pilipinas. Kung si Bangag nga di ba? Dinaya niya yung kanyang educational background. Kung si Matibag mismo, mga kababayan, na head ng NBI ay umamin na nagpagawa ng peking pera sa rekto para gamitin as smart money, so hindi posible na itong si Kulilong, di ba? Kulilong-lilong, ang very, monotonic, halatama parang natatai, kabado doon sa witness stand, mga kababayan, hindi possible. Possible na ito ay binigyan lang ng ng certification chuchu. Okay? Then, naisip ko nga, baka mamaya, itong max score na ito, shout out sa mga abogado nila, Inday Sara, I don't know, basta ako finifeed ko lang yung mga yung mga possibilities. Baka kasi, may mga kontrata pa ito sa gobyerno na hindi tumaan sa proper bidding. Kasi nagpo-provide ng mga office supplies, IT services, CCTV, kung ano pang mga kaputahang mga electronics chuchu, di ba? So, nagpo-provide, baka may contractor. Tama ba? Nangungontrata? Yeah, nangungontrata. Pwede din, di ba? Supplier. Supplier sila actually, not contractor. Pwede din, kukontratahin kita, sa akin ka kumuha ng mga equipments. Pwede ganun. But ganun pa man, alam mo, dapat mag-dig in deeper. Gigisahin ko to kung ako abogado. Just so happen, hindi ako abogado So, gigisahin ko to, sino ang may-ari? Kailan ito itinalaga o kailan nag-open ng business itong max score na ito nang magkaalaman tayo. Sino yung mga nasa likod nito? Okay? Kailan ka nag-aral? Asan yung certification mo? Paano mo na-receive ang certification mo? Ito ba ay through email? Ito ba ay pinuntahan mo sa opisina? Para kinuha mo yung certification na yon? So, I thought kasi it's international yung sounds like, 'di ba? Yung max score venture chuchu. Yung pala diyan lang ang pinagtrainingan niya for 2 weeks, intense training daw diyan sa Caloocan. Alam niyo sa Pilipinas, putang ina, lahat
nagagawa ng paraan ng mga manggagancho, ng mga mambubudol. So, ganun pa man, mga kababayan, first, ano pa lang ito, first witness. Marami pa, I think they have like 30 something. Take down na daw yung website. Screenshot nga, i-archive nga yung website at i-screenshot. Take down na, oh. Hindi, meron pa hanggang ngayon. I-screenshot nyo na mga kababayan. I-screenshot nyo na ngayon. Ganito ang ginagawa ni Lily Satanas. So, shout out sa mga abogado ni Inday. Baka pwede pa to. Alamin ninyo, I don't know, maybe, ayoko naman kayo pangunahan. Ayoko naman nagagaling-galingan. But, many heads are better than one. Or than two, than three, than four, than five. Diba? So, pwedeng ganun na baka mamaya kamag-anak lang pala ni Bangag o ni Satanas yung nasa likod yan at baka meron pa yan, mga kababayan, na mga issues sa gobyerno, hindi dumaan sa bidding process, nakakuha ng mga project, di ba? So, ang nakita natin ngayong araw, actually, napatunayan ko bilang isang gising ang diwa. Okay. Yun na nga, para makita ang kredibilidad ng isang witness, mga kababayan. Then later on, who's that? Sino yung, ano ba yun? Si Ping Lacson ba yun ang nagsabi? Parang sinasalo niya na ang witness daw, it's a competent witness. Diba? After kiniklaim nila na expert in forensic, in digital forensic, mga palangga, or in forensic science, ngayon, nag-change gear na sila, nagbabago na sila from expert to competent. Di ba? So, kasi pag expert witness ka, mga kababayan, pag sinabi mong competent, meron kang personal knowledge, di ba, sa pangyayari. Okay? Competent ka, meron kang kakayahan na mag-testify kasi may kaalaman ka sa pangyayari, may personal knowledge ka. Versus expert witness, meron kang pinag-aralan, okay, sa digital forensic, yung mga methodology o pamamaraan ng pagsuri ng isang video, 'di ba? Like yung mga hash value, chucho. Okay? Aside from that, sabi ko nga, I cannot think the terminology right now dahil hindi man tayo techie. Pero kasi, naalala ko kasi yung, I wish mahanap ko yung yung pulburon what do you call it? Yung authentication. But ganun pa man, binabago na nila yung kanilang narrative. From expert witness or forensic expert witness to competent witness. Okay? Ngayon, mga kababayan, dito mo makikita na talagang sila. I mean, sabi ko nga, sunog na sunog. Kasi sinasabi nitong kalilong na ito pa pala, another point, pointers. Sabi niya, umattend na siya, okay, sa korte for 30 times. Okay? Bilang isang forensic expert. Dapat tignan yon. Isa pa yon. Kung ako na nandoon, or kung ako ngayon lang naman natin naiisip to, hahanapin ko yung court records. Kung gaano katotoo na 30 times ka na nag-witness sa isang court proceeding, okay? Ano yung mga kaso na yon? Yun ba ay about digital forensic, chuchu as kiniklaim niya, di ba? Na na yun, na siya ay pumunta sa korte. So ngayon, yun yung mga possibilities, mga kababayan, na pwede nating, okay. Alright, alright. Yeah, kung ano nga ba yung witness niya doon. Kasi, yung forensic expert na nag-authenticate ng pulburon video, mga kababayan, bago ako nag-agree doon, bago ako nagbigay ng retainers fee doon, tinignan ko muna yung kanyang educational background,
'di ba? Ano ba ang pinag-aralan niya? Competent ba siya? I mean, expert ba siya? Naka-attend na ba siya sa korte? Ilan ba ang mga kasong not hinawakan na nag-matter yung kanyang legal expertise as a forensic expert. 'Di ba? Sinabi ko nga sa inyo, California University graduate, yung forensic expert na yon, din yung mga specialized training niya. Okay? Let's say for example, dito I'm just talking about sa Amerika. Kasi bago ka forensic expert dito, talagang dapat expert ka. Ilang, ito may mga specialized forensic courses. Maliban sa bachelor's degree, you have to study specialized forensic courses. Let's say, for example, ito, Magnet Axiom Certification, NCASE Certified Examiner, SANS GM, basta maraming mga pwede kang dadaanan na mga specialized o specialized forensic courses, mga kababayan, compare dito kay Kalilong na sa max score na, kumbaga, yung company na sinasabi niya, hindi siya sole training training school, okay? Or specialized training school, or may mga specialized courses for forensic digital science study. Alright? So, yan ang kinukumpara natin. Then, yung aking abogado, yung aking forensic expert, okay? Meron talaga siyang experience nga, okay, sa courtroom na nagamit in legal, mga kababayan, ang kanyang pagiging forensic expert. Now, kaya nga nung ginalabas ko yung forensic report or authentication ng pulburon ni Bangag, tinanong ako noon tinanong ko siya kung pwede ko bang ilabas yung pangalan niya, pwede ba siyang magsalita, ilabas ko yung name niya. Ang sabi niya, nope, okay, hindi ako inalaw noon. But, ang sabi niya sa akin, kapag kailangan mo ako sa korte, sa kaso mo, kasi kinasuhan ako ng mga Bangag, isa yan, di ba? 4 ang kinaso nila, di ba, sa akin? Dahil sinasabi ko, adikto si Bangag, tapos kinasuhan ako ng defamation, yung mga nila. But hindi na ako pupunta doon sa kaso-kaso ko. Sinasite ko lang sa inyo. Sinabi sa akin ng forensic expert na hindi mo pwedeng ilabas dahil may non-disclosure agreement tayo, hindi mo pwedeng ilabas yung pangalan ko sa publiko. Pero kung kailangan mo ako sa korte at kailangan ko mag-testify at mag-witness ako na yung video na yan, na pulburon video na yan, ay authentic, lalabas ako, pupunta ako sa korte. Yan yun, mga kababayan. Pero ito, sabi ko nga sa inyo, itong nagpapanggap na forensic expert na hindi natin sure sino na ang certification niya ay peke or inabot lang sa kanya, in-email lang, paano ba ito, paano niya natanggap. Yun yung mga pointers na dapat talagang gisahin pa siya ng gusto. Although kitang-kita naman natin, mga kababayan, ang kanyang kasinungalingan. Another observation, okay? Na pinlay ng depensa yung video, yung part lang, yung certain timestamps na kung saan nagsasalita si attorney, nag-umiiyak si attorney Zulaika Lopez dahil nga sa ginawa sa kanya na pag-contempt, pag-detain, na umiiyak siya dahil dapat nun ililipat ng mga demonyo sa correctional, sinasabi niya na hindi naman sa kriminal, So, number 1 yon para masunog yung credibility ng isang witness. Para makita ng taong bayan, makita ng korte, makita ng impeachment court na yung transcription, okay? Yung transcription ng video, okay, na sinabi ni Zulaika, mga kababayan, ay nag-match dito sa transcription ng nagpapanggap na forensic expert. Okay? Bakit ko alam to? Actually, pwede din ako maging expert dito. Kasi yung mga kalaban ko na ginamit ni Bangag Jr.
ni Satanas para kasuhan ako, ganito yung ginagawa nila sa akin. Yung mga vlog ko na sinasabi nilang defamatory, in-splice nila. Tinanggalan nila ng konteksto. Yung mga, di ba syempre pag nagbablog tayo, minsan tumatalon-talon tayo ng, dahil live nga to wala tayong script. Di ba? Wala akong script. So, kung anong maisip natin, minsan, okay, i-relate natin. Kaya minsan tumatalon tayo, teka, i-corroborate natin dito. So, ang ginagawa ng bangag, ako personal sa case ko dito, ito yung nilalaban ko. Kaya sabi ko sa lawyer, no. Spliced yan. Hindi yan ang konteksto ng sinasabi ko. Ito yung ginagawa na this is very Satanas. Selective sila, kaya isa yun sa pagpapatunay na hindi yan nabanggit yung certain word. Ano yung certain word? Nakalimutan ko na nga May certain word doon na wala sa transcription nitong bogus na forensic expert. So doon mo makikita. Kasi kung forensic expert ka, na nag-aral ka, na ikaw ay certified, na ikaw ay respetado, at ginagawa mo yung tungkulin mo, wala kang isa-spliced sa transcription. Bubuuin mo lahat. Ako, nagtatranscribe ako, mga kababayan. You know yung video ko? Kasi may sariling merong sa korte kasi, I think sa lahat naman ng korte, no? Kahit sa Pilipinas, I don't know, I'm just talking sa California. Yung mga video ko, tinranscribe ko yon. But, okay, personal ko, sinasabi ko sa lawyer ko, hey, hindi yan ang konteksto ng sinabi ko. Kasi ang vlog ko Tagalog Hindi mo pwede basta-basta i-translate sa English. Kasi pag tinranslate mo sa English, nag-iiba yung konteksto. Kaya sinasabi ko, itong line na ito, ayan, hindi yan ang sinabi ko. Then, okay, mag-hire pa ng talagang what do you call that? License na transcriber ba or translator. Okay? 'Di ba? Mag-hire pa ang both parties o ang abogado mo o ang firm mo ng legitimate or talagang license na translator. Alam niyo 'yan, yung mga kaso-kaso diyan. So anyway, the reason why yun ang sinabi kaya pinresent yon, kaya binato yon ang tao. Kumbaga sampal yon sa isang masyado lang ingay ko madaling araw na. So isang isang sampal yon. Okay? Sa witness, kaya sunog na sunog siya. Kasi mayroon siyang tinanggal doon, inaltered niya, kumbaga kinat niya. Yung pag ang pananalita, ang delivery ng words, tanggalin mo lang yung isang word, dalawang word, mag-iiba na yung konteksto, di ba? So doon na ipakita sa impeachment, maleta trial na yon na sinungaling yung hayop na yon. Bakit ka may i-omit na words? Dapat lahat yun. Bawat word sa isusulat mo, itatranscribe mo. By the way, ngayon ko lang ito naisip, another butas to. Shout out uli sa mga abogado ni Inday. Bakit siya ang nag-transcribe? Certified transcriber ba siya? Na translator. Yeah, transcribe. Yeah, I think translator, transcriptor, di ba? Tama ba ako? Correct nyo nga ako palangga dyan. So anyway, certified ba siya? License ba siya? Kasi tinrabaho niya na lahat NBI director, digital forensic. Siya pa ngayon ang nag-transcribe. Nasaan ang certification mo? Let me Google it. Okay? Sa Pilipinas. Okay, tignan natin. Transcriber. Okay. Transcriber. Alright, tignan natin. Okay. Certification. Okay, tignan ko to Okay. Tama ba? Yeah, transcriber. Ang dami natin naiisip, ano? Okay. Okay. Oh, okay. Transcriber. Okay. Wala bang no national certification? Oh, okay. Okay. Meron ba? Parang wala Based ito sa Google, parang wala daw wala daw transcriber, what do you call it? Parang institution. But anyway, 'di ba? But anyway, dapat meron.
dapat, kaya ang daming problema sa Pilipinas. Alam mo, dapat ang daming trabaho sa Pilipinas kung ang gobyerno natin ay ilaan ang pera. Yan, katulad yan, yung forensic study na yan. Di ba? Ilan lang ito, mga bogus na forensic study. Dapat nilalaanan yan ng gobyerno, mga scholarship o eskwelahan o institusyon ng gobyerno para mag-aral talaga yung mga estudyante natin, yung mga bagong usbong natin ng mga kabataan sa, when it comes to forensic science, But ganun pa man, all-in-one na itong si Kulilong o si Kalilong, 'di ba? Lulong sa kasinungalingan, NBI agent, transcriber ang gago, then bogus na forensic expert. Okay? Sabi ni Biden, mahirap ang transcriber ng local language like Tagalog. No, dito meron. Kasi meron akong transcriber eh. Kasi nga, sa kaso ko, ako na, kasi nga, iba yung ginagawa. May, yung kalaban ko, tina-transcribe din nila. Pero iba, binabago nila. In-splice na, ina-out of context nila. Siyempre, gusto nila akong idiin. Papayag ba tayo na ididiin? So, pinanindigan ko, sabi ko sa abogado ko, nope, hindi yan. Hindi yan ang ibig sabihin yan. Hindi yan ang konteksto na yan. Binabali nila, Okay? But ganun pa man, balik tayo dito, mga kababayan, kay Kalilong. Okay? So, napatunayan natin ngayong araw na meron siyang tinanggal na words, okay? Bilang transcriber, again. Alright? Meron siyang mga tinanggal na words at hindi tugma, hindi match yung kanyang transcription sa video exactly kung ano yung pinakita doon kanina. Di ba? Meron kumbaga dagdag bawas. Parang eleksyon, parang botohan. Dagdag bawas. Or katulad ng flood control. Okay? Dinadagdagan ng budget dahil ninanakaw nila, pero binabawasan ang yung mga material. Kaya nagiging substandard. Kaya ang mga tulay, bumabagsak, di ba? From ganitong kakapal dapat, parang papel na lang, So it's the same thing sa kanilang bogus na forensic expert daw, mga kababayan. So walang hindi nagmamatch. Kasi nga tinanggal nila eh. Okay? Tinanggal nila yung mga mga words na pwedeng in general, na pwedeng magpanalo sa case ng depensa. Tanggalin natin to kasi mukhang hindi naman si Sara eh. Di ba? Kasi pag hindi natin tinanggal to, mapapahiya tayo or malalaman natin na may reason kung bakit, kung saan nagmula yung emotion ni Inday Sara, kung bakit niya nasabi yung inatter yung words na yon o yung salitang yon, sentence na yon na kapag ginurgur niyo ako, may nakausap na ako. Again, hindi niya sinabing assassins. Di ba? Basta may nakausap na siya. Sabi nga na nag-comment kanina, no? Sabi niya pwedeng Diyos ang kinausap niya. Na pag ginurgur niya ako, kinausap ko na yung Diyos, may kinausap na ako, Lord, pag namatay ako, patayin niyo silang lahat. Di ba? Kunin niyo na yung buhay nila. Magaling yung comment na yun. So yun mga palangga. Let's say for example, okay? Dahil yung recording doon kanina, pinapakita na medyo talagang merong inaudible. Pero yung certain word na yon, naririnig naman, although hindi lang ganun kalakas. Pero yun na nga, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw. At saka dapat yon may nakalagay na kung, okay, ganito, okay? Bigla ko naalala yung transcription. Kapag inaudible, nakalagay yun sa transcription, inaudible. Hindi mo pwedeng i-omit. Diba? Kung sinabi ko doon, jutang ginina. Okay, dahil ayaw mong isama, tinanggal mo yung jutang ginina. Kung hindi mo narinig, kung hindi malinaw sa pandinig mo, ilagay mo doon, open and close parenthesis, inaudible. In short, kaya sunog na sunog talaga yung kanilang witness. Okay? Diba? So, ano ba yung mga naano natin, napansin dito? Yun nga, patunay lang na inconsistent. Okay? Inconsistent yung pag-testimonya nito ni Kalilong. Kasi lulong siya sa mga kasinungalingan niya, mga kababayan. It's not about lang yung screenshot. Screenshot niya. Doon pa nga lang, na-explain na namin ni Smoke Sari yun. Hindi ka pwedeng. Sabi ko nga as an expert, di mo sinabi niya kanina,
in-screenshot ko po, in-screen record ko po yung video. 'Di ba? Yun yung original. Then, dinownload, nilagay sa flash drive, at sinasabi na yun na yung original. Kaya nga good thing, no? Sinabi ni, nagsalita si Senator Alan Cayetano, di ba kanina siya yata yun, yung tungkol nga sa saan, ano, paano nakuha yung video, paano niya nasabi na yun ay yun yung original. Sabi ko nga, kami ang mga competent witnesses eh. Kami nila Maui, ni Spokesari, at yung mga nandoon sa loob ng forum, ng ano na yun, yan, ng forum or press con na, you know, yun ang title, press con. Kami yung mga competent witness. Why? Kasi we have personal knowledge. Pero yung ginawa ng gago, in-screen record. Okay? Wala nga siyang nasabi dun eh, about metadata. Wala na yun. Kapag in-screen record mo na, hindi na yun ang original. Tama, di ba? Dahil kung sa StreamYard or Zoom yun, doon mismo sa Zoom, nandoon ang metadata. Location, time, location, time, ano tawag dyan? Basta it's about yung pixel ba tawag dyan? Whatever. So anyway, ang kinuha niya ni screen record niya. Tapos kung napansin nyo kanina, sabi niya, paano mo in-authenticate? Ay, si Lacson ang nagtanong. Sabi niya, di ba sabi ni Lacson Julul, na sa panahon ngayon, mahirap na i-detect ang AI or original. Sabi ko, bobo lang talaga ang hindi makaka-detect ng AI. Kaya kayo, galingan nyo pa. Ang sabi ko nga, mga ulaga talaga. Kasi ibang-iba naman ang AI. Mga kababayan, ibang-ibang AI, ibang-iba ang original. 'Di ba? But ganun pa man, we talk about the legal, process ng pagsabi ng isang forensic expert kung ito ay original video. Again, kailangan kasi mapa-authenticate ang video kasi requirement yan sa korte. Yun ang paliwanag ni Harry Roque kanina, ni Spokesari. So ngayon, ang gago, in-screen record niya, then yun na daw yung in-authenticate, yun na daw ang original, pinanood niya, no, in-screen record daw niya, pinanood niya, ito, in-screen record, kunyari ito na screen record, okay? Ito na, tapos pinanood niya yung actual doon sa Facebook. So, ngayon, authenticated na. Kasi pinanood niya sa isang screen, yung live video, then eto, sa kabila, na screen record niya. So, authenticated na. Now, what is the methodology when it comes to digital forensic? Ano yung method? Dapat talaga yun kung saan yung, anong tawag dyan? Ano yung binanggit ni Spokes kanina? Chain of custody. Okay? Saan? Okay, saan kinuha? Saan? Mga ganon. Kaya lang kasi nagsisinungaling. Kaya sabi ko nga, sunog na sunog na. Ano pa napansin niyo doon? Mag-comment kayo dyan para may pag-usapan tayo na mahaba-haba. So, ayun, mga palangga. Number 1, yung sa transcript, palpak. May mga tinanggal. So, hindi na authentic yun. Hindi na ano yun. Kasi, at number 2, okay, number 1, number 2, naalala ko, yung pulburon video, tinanong ako nun na-edit mo ba to? Pinutol mo ba? Ganyan. Walang splice yun. Yung 9-second video yun, wala yun. Yung kay Bangag, kaya authenticated talaga yun. So dito, yung pinakita ng prosecution, I think first day or second day, basta first day or second day, yung pinakita nilang video, splice na yun. So once splice na ang video, mga kababayan, ibig sabihin, hindi na yun authentic. Tama, mali. Pwede na ba ako mag-forensic? Once spliced the video, hindi na siya authentic. Inalter mo na eh. Pag sinabi mong authentic from raw siya, wala kang pinutol, wala kang tinanggal, wala kang pinatalon. Right? So yun, mga kababayan, ang kitang-kita, kaya sabi ko, sunog na to, sunog talaga itong gunggong na ito, kasi
You know? Kaya siya sinunog din talaga nun kasi actually, unang salvo pa lang, ano na 'to, kasiraan na 'to ng prosecution. Ibig sabihin walang kredibilidad ang kinuha nilang witness kasi nga maletagang. Alright? So yun. From transcript analysis, hindi nag-match, may tinanggal. Alright? So dun sa video, in-splice nila. Oh, 'di ba mga palangga? So yun ang nakikita ko dito. And another thing, ano ba yung mga pinagkakana niya doon? Well, pinagtatanggol siya, no, ng ng mga maletagang senators na sinasalo talaga siya eh. 'Di ba? Sinasalo siya. Napakamahalaga ng bawat word, mga kababayan, kaya iginigiit ng depensa na kailangan panoorin ang 2-hour video na yon para makita kung ano talaga ang konteksto. Dito pa nga lang, sa transcription pa lang, di ba? Transcriptor, transcriber, digital forensic expert, di ba? Ang dami ng palpak. Meron na siyang pinagtatanggal, meron na siyang kinuha, meron na siyang binago, meron na siyang in-splice. Doon sa cross-examination na yon, mga kababayan, ay sabi ko nga, sunog na sunog siya dahil napanood natin, 'di ba, ang kanyang kasinungalingan. Kaya pinipigilan nila i-present yung buong video yon. It's like waste of time. No. 'Di ba gusto niyo ng bloodbath? Gusto niyo ng bloodbath? Paduguin natin yung mga mata natin. Yung ating mga ulo, panoorin yung mga kadyotang pagkahaba-haba na video na yon. Kung gusto niyong malaman ng katotohanan. Nga sabi ko nga kanina, 10 years? 10 years ba ito aabutin? Chino? Mirabueno? Yes, kangaroo court sa Senado talaga yan. Sabi ni Lorena, mahina ang lang witness. Actually, excited ako kay Madriaga. I'm very excited for Madriaga. Kasi isa pa yun. 'Di ba? Nagbabasa ng script. Katulad ni Virus at ang mga maletagang nagbabasa naman talaga ng ng script. Ngayon, ang dami sa cross-examination kung ako abogado doon. I'm not saying na nagmamagaling ako doon Eto lang ako kasi nga 40 ko 'to. Dahil sa kaso ko ginagamit to ng abogado ko eh. Okay? Ang tanong ko, bakit mo pinutol yung certain words na yon or sentence. Bakit mo pinutol? Bakit di mo tinanggal? Kung hindi mo narinig, dapat ilagay mo inaudible. Pero narinig naman kanina. Okay? Ikaw ba talaga ang nag-prepare ng script? Ikaw ba talaga ang nag-transcribe nito? Okay, another thing Kasi meron akong app na ginagamit para mag-transcribe. Kasi let's say for example, yung sa case ko nga, 'di ba? Tina-transcribe ko 'yun eh. 'Di ba? Pinapakinggan ko yung video ko na yung boses ko. Pinapanood ko yung sarili ko. Tinitingnan ko kung ano yung mga sinabi ko, kung ano yung kung ano yung kine-claim nito mga putang inang kalaban ko. Totoo bang sinabi ko? Syempre, hindi ko naman matandaan lahat ng sinabi mo. Kung nagdadadakdak ako, 50 video ang irereklamo sa'yo, 20, 30, 10. Kahit na 3 video, hindi mo naman matatandaan ang mga sinabi ko in 1 hour. I cannot remember lahat ng mga sinasabi ko in 1 hour, 2-hour video, right? So yun mga kababayan. Nga sabi ko, kung ako ang nandoon talaga na, dahil syempre, object yung hayop na yon, talagang gigisay. Bakit di mo sinamang hayop ka? Kaso hindi pwede yung hayop. Talaga bang ikaw ang nag-transcribe nito? Anong ginamit mong app kung meron man? Ito ba ay dinownload mo ang video na 2-hour video sa anong method? Again, method na naman. Wala na tayo sa video, sa transcription na tayo. Ito ba ay dinownload mo? Kinapi-paste mo ba yung URL? 'Di ba? At ipinaste mo dito sa certain app na ito para ma-transcribe mo. Nung tinranscribe mo ba, naniniwala ka ba na yung app na ginamit mo is 100% accurate? Noong tinranscribe mo, anong ginawa mo? Inedit mo ba? Inisa-isa mo ba? Line by line? Kasi yun yung ginagawa ko mga kababayan eh. Kompleto ba yung pag-transcribe mo? Ini-review mo pa ba? Inaral mo ba ang mga salitang dadadadada?
As simple as that. It's madugo. Kaya ang tama si Inay. Talagang grabe itong laban niya. 'Di ba? Madugo kahit na talagang pinupuruhan siya, pero hindi siya magpapatinag. So yun, mga palangga. Ang daming nakita nating butas. Okay? Kasi nga, makikita mo yung pagkakaiba sa sinumpaan, nagsumpa siya na pinirmahan niya yun. Perjury yan. Okay? Kasi pumirma siya as digital forensic expert na siya, kasinungalingan, then tinranscribe niya, di ba? Pinirmahan niya yan, na yan exactly yung nakalagay dun sa video or sa original or sa authenticated video, which is nga zero na nga yung credibility niya, 'di ba, na pagiging forensic expert niya, kasi nga question din natin itong max score na ito kung baka inabot lang sa kanya yung certificate na yon, and they are ang max score ay hindi siya 'di ba, pag mga ganyang study i-accredit pa yan ng what do you call that, TESDA, 'di ba? Ng TESDA, 'di ba, ina-accredit ng TESDA yung mga institusyon like na nagpo-provide ng mga short courses. 'Di ba? Ito bang max score na ito? Hindi ko lang na-review, kung ito bang mga maliliit na institusyon na nagpo-provide ng mga, let's say, kunyari, 'di ba, sa atin ngayon, uso yung mga like caregiving, not agency, caregiving school ba yan? Yung mga training. Di ba? May mga hocus-focus dyan na nagpo-provide sila ng training pero hindi sila accredited. Di ba? It's the same thing dito sa forensic study o training na sinasabi nitong ulaga na ito. So maraming loopholes to, mga kababayan. Kaya sabi ko nga, sunog na sunog siya dito. Okay? Ano pa ba yung mga napansin nyo, mga kababayan? Yeah. Yeah, alam mo, okay, ano naman sinasabi niya nga doon na, well, ano ba yung mga sinasabi ng gagong yan? What else? Ayun, malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, na yung kanyang integridad, ang kanyang integrity ay bagsak to the lowest level. Negative. Kung si Bangag, yung amo niya, negative 15, pareho sila. Negative din. Alright? So yan. Dahil napakita niya ngayong araw na ito na wala siyang digital forensic background. Okay? Kasi nga binago nila from expert, ginawa nilang competent na lang daw. Right? Yun. Malinaw pa sa sikat ng araw yun, mga palangga. Hindi niya na maipaliwanag. Wala siyang ginamit na technical terms. Okay? Ano yung mga forensic method or techniques na ginawa niya para masabi na ito ay authenticated. At hindi siya eksperto. Hindi siya expert dahil nga questionable ang company na yan, ng max score na yan, na hindi nga natin alam, sabi ko nga kanina, baka ito ay kumpanya ni Satanas. Yan, mga kababayan, at baka questionin pa nga dapat yan na ano ba talagang trabaho mo sa NBI? Ikaw ba ay investigador? Ikaw ba ay transcriber? O ikaw ba ay bogus na forensic expert chuchuchucho? At yung certification, ako i-authentic, yung certification i-authentic ko pa yan. At aalamin ko, sino ang nagbigay sa'yo ng certification? Anong araw ka binigyan ng certification? Tangay na, kung naging abogado ako, talagang baka sunog silang lahat. Kaya lang, wala wala tayong pera. Palangga, kaluluoy si Inday. Actually, gusto ko mag-law nung ako hindi lang tayo pinalad. Pero dito pa rin naman tayo. Nag-abo-abogaduhan paminsan-minsan. Well, I'm not really nag-abo-abogaduhan. Kasi personal knowledge ko to. Ito yung ginagawa ko, inilalaban ko sa kaso nila. Mga kinaso nila sa akin. Diba? Hindi ako nagpapaka-expert. But I am competent sa issue na to. Kasi ito ang kasalukuyang ginagawa ko, mga kababayan, sa kasong binabato sa akin ng mga bangag. Right? Diba? Ang gagawin ko pa dyan, tatanungin ko, okay, kunyari, alam mo, ang dali lang sunugin ng mga yan lalo
Okay, kunyari, kailan ka binigyan? 22 yata, 2022. Okay, nakalagay dun kunyari, March 2022. Let's say kunyari, September 21. Okay, kunyari, that's my birthday, September 21, 2022, kunyari, nakalagay sa certificate. Titignan ko kung sinong pumirma. Sinong pumirma? Juan de la Cruz. Okay, kunyari na si Juan de la Cruz. Hahanapin ko ang ulo ni Juan de la Cruz sa max score. Meron bang certain Juan de la Cruz na pumirma dito sa certification na yon? At during that time, September 2021 ng pinirmahan. Kasi ito, ito yung maghihimay-himay kung credible ba ang witness. Kunyari si Juan de la Cruz, ay nalaman ko. Si Juan de la Cruz pala ay nasa Amerika nung time na yon. How come na may perma si Juan de la Cruz September 21? Eh, di sunog na naman. Hindi siya makakalusot sa akin kahit ako hindi abogado. Di ba, palangga? Okay. Hi, Ma'am Marvic, DJ, Surdo, how are you? Dance, okay. Si Tita, nandiyan dyan kanina. Tita Ana ng Austria, nakita ko kanina. Kailan, baka mawala kasi yung thought ko. Alam mo naman, pag nagbabati ako, nakalimutan ko na, tumalon ako sa kabilang linya. But ganun pa man, mga kababayan, comment kayo dyan, tama ba yung pinagsasabi ko? Susunugin ko yan, di ba? Alam niyo naman sa Pilipinas, kung kaya ni Matibag magpagawa ng peking pera, di ba? Talagang, ano tawag dyan? Kaya nila magpagawa ng ganito, scripted to. Palpak na. Palpak sila dito sa unang na to. As in, sunog na sunog na sunog na. Right? Sabi ko kanina, sinabi ni Kalilong, okay, nakapag na po ako, umattend na ako sa court hearings ng 30 times. Alamin ko talaga yun. Sino-sino, anong mga hearing. Kasi madaling sabihin yun eh. Perjury na naman yun. Kaso na naman yung gagawin yun. Ba't ganun pa man, malinaw pa sa sikat ng araw ang ating ang prosecution ay sunog na sunog ngayong araw. Kaya ganito sila. Okay? May personal experience siya daw. Ano daw? Ate, check mo si Mile Romero. Sino yon? May personal experience na siya kay Kalilong. Ano yun sinabi niya? Okay? Ba't ganun pa man, mga palangga? Ang malungkot dito, 25 million pesos a day. So, kinompute na yan ni spokes. May nag-compute na yata dyan. Aabot sa billion pesos. Then you talk about panagutin si Sara Duterte dahil naglustay ng pera. Kawawa naman ng mga Pilipino. Si Sara, chuchu-chuchu. Ba't wala silang pakialam? Sa 25 more or less million a day. Kung ilan mang aabutin, ilang araw, ilang buwan, mga kababayan. Di ba? Sabi ni sino yun? Forensic ang boses ni Inday Sara. Kasama na yun sa digital, sa video footage forensic. Yung boses kasama na yun. Malalaman yun. Kasi nga, is that? Hanapin mo nga yung asa na ba yung ko? Sayang. Tingnan natin sa email ko. Or, no. I think nandito sa ating teka lang. Sa ating file. Okay, tingnan natin sa file ko May share ko lang sa inyo. Okay, I will share file. Okay. File. I think nandito. Okay, sa aking, dami kong file Okay. Ano na dito? Sabi mo nga. Okay, ito na ba? Okay. Pwede i-share sa ko. Dahil lang mga palangga. Alam ko na nakalagay yun sa ko eh. Wait a minute. I think nandito. Kaya ko lang sa photo ko. Kasi libo-libo yung photo natin. Okay, sa media. Ito. Here. I got it. Okay, hindi ko lang pwede pakita sa inyo. Okay, nandito pala. Okay. Ito ang analysis ng aking forensic expert na hinire. Number 1, okay?
Okay? Number one, yung audio analysis. Okay? Audio analysis. Kasama yun. Pag forensic expert ka, mga kababayan, kasama na lahat yun kasi may nag-comment, no, na dapat ang boses ni Inday tsaka ni ni Attorney Solaika. Number one, ito ang ginamit. O, ano sabi sa akin dito? Dear, okay, ayan. I was asked to analyze the video file XXX, okay, that movie to assess its authenticity and determine whether any signs of tampering or editing were present. The video file underwent a series of comprehensive analysis, including visual analysis, file structure examination, and detailed assessment of compression artifacts. Ito yung mga technical terms na sinasabi ko. GOP structure and entropy level or levels. These techniques were employed to ensure the integrity of the video and to provide a thorough evaluation of its contents. Okay, hindi ko na babasahin lahat. Number one, ang ginawa ng expert ko ay video analysis. Okay? Audio analysis. Then, ano ang sinasabi niya dito? Sabi niya, ito. This tool, ito yung tool na ginamit. This tool allowed me, sabi niya, to isolate the audio and thoroughly examine it for any signs of edits or tampering through wave chuchu. Okay, wave chuchu na lang, hindi ko pwede sabihin eh. Okay, sabi niya, I was able to perform a visual, cut detection, ito yung spliced, and auditory analysis of the extracted audio across all three methods. Okay, sabi niya, I did not detect any cuts or irregularities in the audio file. Sabi niya, further, supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. Okay? Yun. Then number two, video analysis. Ano yung ginamit niyang pamamaraan o methods o methodology? Hoy, makinig ka kalilong. Makinig kayo, prosecution, mga bobo. Okay? File structure analysis, GOP structure analysis. May mga frame-frame pa yan dapat pero hindi ko napapakita yan. Alright? Ang pinakahuli nito, asan yung dulo nito? Ito. I think, ito. Yung pinakadulo lang. Here we go. Alright. Video. Pakita ko lang yung mga gram-gram, chuchu-chuchu. Ito. Hindi ko papakita lahat ha. Ito, may mga ganito pa. Dapat may mga ganyan-ganyan pa. Nakita nyo ba yan? Ang tawag dyan ay entropy analysis with thresholds. Nakita nyo? Ito ang tunay na forensic expert. Okay, dinaan yan. May pinakita ba sila doon? Wala. Kasi nga, 2 weeks lang siya nag-training. Okay, 2 weeks lang siya nag-training sa kanyang mga kasinungalingan. At sabi ko nga, questionable kung sino nagbigay sa kanya ng certification. Again, ipapakita natin tong figure 4. Nakita nyo yan? Si Bangag. Sa analysis niya, kasama yung picture na yan. Ang sabi niya sa figure 4, okay, conclusion na tayo. Ang sabi ng conclusion, okay. Ayan conclusion. Okay? Sabi ng conclusion, after conducting a thorough analysis of video file XXX, ... Okay? I found no evidence of editing. The file exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. This conclusion is based on the detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes. Please, So, ibig ko sabihin dito mga kababayan, ano yung narinig natin doon kanina? Ay, in-screen record ko po, chuchu, Your Honor. Then, pinanood ko.
Tapos wala, authenticated na. Ay naku Malaga, I can talk and talk and talk and talk and talk. Actually nasa bakasyon tayo ngayon, pero kailangan kong ilabas ang pangbubugbog sa kasinungalingan ng mga hayop na ito. Hindi na ako magtatagal kasi kanina 4 hours na kami, but I hope may natutunan kayo ngayong araw at ma-realize ninyo na ginagago tayo ng prosecution. Politika lang ang lahat, binababoy nila ang bayan natin, hindi lang si Sara kundi ang Pilipino sa lustay ng pera ng bayan. Mahina talaga ang witness. But congratulations kay Attorney Narvasa. Na-realize, I hope, no, meron pa akong time. Actually, pwede pa ako mag-aral eh. Kaya lang, ang dami kong ginagawa sa buhay. Gusto, pag nag-aral-aralan pa ako, hindi ko na alam, baka hindi na ako makasuklay, hindi na makakapagpa-beauty pag nag-aral-aralan pa tayo. But ganun pa man, thank you. And thank you for being there. Mwah, mwah, mwah.